King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1396. Panloloko. Ang magulo at marahas na mundo ay biglang bumalik sa kalmado. Nakahinga ng maluwag si Zhao Feng, isang masayang tingin sa kanyang mukha. Kahit na siya ay nag-iisip ngayon kung maaari niyang i-neutralize ang pag-atake ni Yu Heng. Nakaligtas na tayo. Nawala sa kanyang pagkatulala ang Ancient God Resplendence, at tumingin siya kay Zhao Feng nang may kumikinang na mga mata. Paano niya nagawa? Nagulat ang Ancient God Cheng Yun. Miao. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Feng at nagsimulang sumayaw na parang pinupuri ang lakas ni Zhao Feng. Sa malayo, kung iisipin, na magkakaroon ng gayong mahimalang kapangyarihan. Si Xin Huang ay tulala rin, ang kanyang isip ay nagugulo sa gulat habang nakatitig sa malayong Zhao Feng. Muli niyang naunawaan na, kahit na namana niya ang lakas mula sa kanyang nakaraang buhay, maaari pa rin siyang maiwan ni Zhao Feng. Ito na kaya ang sukdulang lakas ng illusion daw. Ungol ng Twilight Valley. Ang sukdulang lakas ng illusion daw ay gawing realidad ang ilusyon at gawing ilusyon ang realidad. Paano ito nangyari? Paano nagawa ng batang iyon? Ang Ancient God Ice Jade ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Zhao Feng noon. Paano siya biglang lumakas? Bilisan mo at patayin ang Ancient God Destruction Flow. Nag-message si Zhao Feng. Swish. Ang munting pas ang magnanakaw ang unang hamampes, bumaril patungo sa Ancient God Destruction Flow bilang isang kulay abong pilak na guhit ng liwanag. Swoosh. Isang malamig at masamang pilak na dagger ang bumulusok sa dibdib ng Ancient God Destruction Flow. Kasabay nito, ang Ancient God Cheng Yun ay umatake, ang kanyang mga palad ay nagpapadala ng walang katapusang stream ng time energy blades. Arg! Agad na nagsimulang sumigaw ang Ancient God Destruction Flow. Chaos Origin God Suppressing Seal. Nag-circulate si Zhao Feng ng napakalaking halaga ng Chaos Origin Divine Power sa isang napakalaking selyo ng magulong silver energy na durog pababa. Ang bulubunduking selyo ay napapaligiran ng kakaibang lumalamon na enerhiya na umuubos ng iba't ibang uri ng enerhiya sa lugar upang palakasin ang sarili. Boom! Bang! Bumagsak ang selyo ng turbid silver energy. Ang napakalaking at mabigat na kapangyarihan ay naging sanhi ng matinding panginginig ng katawan at kaluluwa ng Ancient God Destruction Flow, at paulit-ulit siyang samuka ng dugo. Buzz! Ang enerhiya ng Twisted Chaos Origin ay nagsimulang lumunin ang kanyang katawan at kaluluwa, unti-unti. Hindi. Gustong lumaban ng Ancient God Destruction Flow, ngunit nasugatan na siya ng husto at hindi na kayang lumaban. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Ancient God Destruction Flow ay ganap na patay. Hindi ba't sinabi mo na ang sino man sa parehong antas ng iyong sarili, kahit isa sa 8 Great God Eyes, ay walang magagawa sa iyo? Bahagyang ngumiti si Zhao Feng kay Yu Heng. Ikaw. Nalukot ang mukha ni Yu Heng habang nagpupumilit na sumagot, ngunit hindi siya makasagot. Kahit na ang eye bloodline ni Zhao Feng ay sobrang kakaiba, lahat ng eye bloodline sa mundo ay nagmula sa God Eyes. Walang depensa si Yu Heng. Bilang karagdagan, nakakonsumo siya ng espesyal na dugo na nagbigay daan sa kanya na mabawi ang kanyang bloodline energy at magpakawala ng malakas na pag-atake, ngunit ang pag-ataking ito ay na-neutralize ng isang rank 9 Ancient God. Hindi mapigilan ni Yu Heng na ma-depress. Pero miyembro ka ng Heaven's Legacy Race. Hindi talaga namin gustong masaktan ka. Biglang iniba ni Zhao Feng ang paksa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagkataranta at pagkalito sa lahat. Anong problema ng batang ito? Nagsusumite. Ang Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC ay parehong namangha. Kakaiba rin ang tingin ni Xin Huang kay Zhao Feng, hindi alam kung ano ang pinaplano niya. Anong ibig mong sabihin? Diretsyong tanong ni Yu Heng. Ang paggising ni Zhao Feng, ang kanyang pag-neutralize sa lihim na sining ni Yu Heng, at ang kanyang pagpatay sa Ancient God Destruction Flow ay tunay na nagpababa sa mga pagkakataong manalo ni Yu Heng, na nagpapataas ng bilang ng mga variable para sa darating na labanan. Ngunit kung bawiin ni Zhao Feng ang lahat ng mag-isa, si Yu Heng ay may 100% pagkakataon na manalo. Gayunpaman, mayroon siyang matinding pagnanais na patayin ang tinak sa kanyang tagiliran na si Zhao Feng pati na rin makuha ang Heaven's Legacy Cat.
Bilang isang makapangyarihang miyembro ng Heaven's Legacy race na nagtataglay ng lakas ng Ancient Race bloodline, talagang kailangan niya ng rank 9 Ancient God para umatras bago siya makakuha ng tagumpay. Kung malalaman ito ng kanyang amo o ng iba pang miyembro ng kanyang lahi, mahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha. Ngunit si Zhao Fang ay talagang masyadong kakaiba. Talagang kaya niyang i-neutralize ang kanyang enerhiya ng Ancient Race. Naging sanhi ito ng tahimik na pag-iisip ni Yu Heng. Habang tumahimik si Yu Heng, hindi na makaupo ang mga miyembro ng Light Race. Kung umatras si Zhao Fang, sila ang haharap sa kapahamakan. Paumanhin, Sir ng Light Race. Isa lang akong ordinaryong rank 9 Ancient God habang ang Heaven's Legacy race ay ang ikatlong ranggo na lahi. Humingi ng tawad si Zhao Fang sa Light Race. Ito. Saglit. Hindi alam ng Twilight Valley kung paano tutugon. Sa katunayan, ang Heaven's Legacy race ay nasa ikatlong pwesto sa 10,000 Ancient Races, isang mythical race na responsable din sa pagkawasak ng Light Race. Bilang rank 9 Ancient God, si Zhao Fang ay talagang hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan sa Heaven's Legacy race. Bukod dito, si Zhao Fang ay nagpakita ng abnormal na lakas, at si Yu Heng ng Heaven's Legacy race ay malaki ang posibilidad na makipag-ayos kay Zhao Fang. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na nagsimulang magkumpas sa Twilight Valley at sa fragment ng ancestral artifact. Ano? Gusto mong ipasa ko sa iyong amo? Ang ancestral artifact fragment ay lumitaw na nagulat. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng panukalang ito ng mas maaga, ngunit ang ancestral artifact fragment ay hindi man lang gaanong nagbigay pansin sa mga Godlord, lalo pa sa mga Ancient God. Ngunit ngayon, ang fragment ng ancestral artifact ay hindi maiwasang tumingin muli kay Zhao Fang. Ito. Ang Twilight Valley ay agad na hindi nakapagsalita. Wala silang relasyon kay Zhao Fang o sa Giant God race at hindi sila nagbigay ng kalamangan. Talagang hindi na kailangan para sa kanila na ilagay ang lahat sa linya para tulungan ang Light Race. Ngunit ang ancestral artifact fragment ay nagbantay sa lugar na ito sa buong panahon at nakatuon sa Light Race. Paano niya maipapangako ang fragment ng ancestral artifact sa isang bagay na tulad nito? Napakunot ang noo ni Yu Heng nang maramdaman niyang may mali. Biglang kumislap ang mga mata niya. Naintindihan niya na si Zhao Fang ay walang planong makipagkompromiso sa kanya, sa halip ay may balak siyang manloko ng isang bagay mula sa Light Race. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagsalita ang ancestral artifact fragment. Zhao Fang, hanggat tinutulungan mo kaming talunin ang mga taong ito, handa akong pagsilbihan ka. Ang ancestral artifact fragment ay handang maglingkod kay Zhao Fang, ngunit hiniling nito na si Yu Heng at Ancient Soul Hall ay unang talunin. Ancestral artifact fragment, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Nagpakita si Zhao Fang ng kaaya-ayang sorpresa na may halong pakikibaka, na parabang nahihirapan siyang labanan ang napakalaking toksong ito at sa wakas ay nagpa siya na sumang-ayon. Meow. Ang munting pasang magnanakaw ay ngumisi na parabang ipinagdiriwang ang tagumpay ng isang plano. Hahaha, nakakatawa talaga. Parang akala mo mananalo ka talaga. Biglang nagsimulang tumawa si Yu Heng. Napagtanto lang niya na, kahit na nagawang i-neutralize ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan, kailangan itong maging malaking halaga para kay Zhao Fang. Katatapos lang ni-neutralize ni Zhao Fang ang kanyang sikretong sining, at hindi siya naniniwala na mapapatuloy ni Zhao Fang ang paggamit nitong misteryosong eye bloodline technique. Swish. Pagkatapos sabihin iyon, si Yu Heng ay kinasuhan si Zhao Fang. Ibigay mo ang iyong buhay. Ang ekspresyon ni Yu Heng ay naging malupit at malamig, ang kanyang katawan ay namumula na may layuning pumatay. Hindi maganda. Pigilan mo siya. Agad na umangkas sina Xin Huang at Twilight Valley. Ang kanilang pangunahing pag-asa sa pakikitungo kay Yu Heng ay si Zhao Fang. Walang pwedeng mangyari sa kanya. Swoosh swoosh. Medyo mas mabilis ang Twilight Valley. Mabilis niyang nilapitan si Yu Heng at pinakawalan ang isang talom ng enerhiya ng oras kasama ang ancestral artifact fragment. Ang talom ng enerhiya ng oras na ito ay hindi pinansin ang lahat at direktang lumitaw sa likod ni Yu Heng. Boom! Sa isang pag-iisip mula kay Yu Heng, isang ginto at pilak na daloy ng liwanag ang bumagsak mula sa kanyang likuran at bumagsak sa talom ng enerhiya ng oras, na nilipol ito. Samantala,
Ipinagpatuloy niya ang paghabol kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay natural na hindi lamang maghihintay na mapatay ni Yu Heng. Swish! Ang mga gintong pakpak sa kanyang likod ay nagsimulang mabilis na gumalaw, at siya ay nawala sa isang bahid ng gintong liwanag. Sa totoo lang, talagang gumugol si Zhao Fang ng napakalaking lakas para sa God ay illusory oblivion na iyon. Bukod sa malinaw na dahilan, ang play na ginawa niya kasama ang munting pass ang magnanakaw ay para bigyan din siya ng oras para mabawi ang origin energy. Patayin muna si Zhao Fang. Umungol si Yu Heng. Swoosh! Swoosh! Ang dalawang half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay agad na lumipat. Chaos Origin Divine Fist. Habang tumakas si Zhao Fang, naglabas siya ng ilang kamao ng magulong silver energy. Samantala, umalis si Nazin Wuang at Twilight Valley sa pagtugis kay Yu Heng. Time Slash. Ikan-away ng Twilight Valley ang Ancestral Artifact Fragment, na lumikha ng mahaba at manipis na talom ng malakristal na puting liwanag sa hangin. Swish. Ang talom na ito ay ilang libong talampakan ang haba habang sumasakit ito sa kalawakan. Bago pa man ito tumama, nilamon ng malakas na time energy si Yu Heng at ang dalawang half-step na God Lords, na naging dahilan upang bumagal sila. Mga tanga kayong light race. Nagdilim ang ekspresyon ni Yu Heng. Ang light race ay nireranggo sa ikapito sa 10,000 ancient races at napakahirap harapin. Ngunit nagawa ni Zhao Fang na i-neutralize ang kanyang mga pag-atake, kaya kailangan muna niyang patayin si Zhao Fang. Kung hahayaan niyang gumaling si Zhao Fang, magkakaroon siya ng mas malaking problema sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, si Zhao Fang ay nagtataglay ng makapangyarihang space-time intent at nagkaroon ng space-time robe, isang pinakamataas na kalidad na divine artifact, na ginagawa siyang isa sa pinakamabilis na tao dito. Break. Biglang huminto si Yu Heng at iwinagayway ang kanyang palad, nabasag ang napakalaking talom ng liwanag. Matapos harapin ang pag-atake ng Twilight Valley, hindi na nagpatuloy si Yu Heng sa paghabol. Tahimik siyang lumutang sa hangin, naglalabas ng malupit at mapang-uyam na aura. Swish! Isa pang test tube na kasing laki ng daliri ang lumitaw sa kanyang harapan, ginto at pilak na dugo ang umaagos sa loob. Nang makita ang test tube na ito, lahat ay napangiti si Nazin Wuang, Twilight Valley, at Zhao Fang. Ang dugo sa mga test tube na ito ay hindi lamang nagbigay daan kay Yu Heng na mapanatili ang kanyang enerhiya ng ancient race, ngunit pinahintulutan din siyang sumabog ng mas malakas. Tapos na. Bahagyang ngumiti si Yu Heng. Ang pag-atake na kanyang pinakawalan noon ay na-neutralize ni Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, pagkatapos uminom ng likidong ito at magpakawala ng isa pang pinakamataas na pag-atake, ang kanyang target ay hindi si Zhao Fang, kundi si Zin Wuang at Twilight Valley. Kung kaya niyang patayin ang isa sa kanila, tapos na ang lahat. Hindi. Pigilan mo siya. Agad na umungol ang Twilight Valley. Ang nakapangingilabot na kapangyarihang inilabas ni Yu Heng pagkatapos inumin ang likidong ito ay hindi isang bagay na maaaring hadlangan niya o ni Zin Wuang. Paano ito nangyari? Ang Heaven's Legacy Race ay talagang mahirap harapin. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa labanang ito, ang pinakakakilakilabot na tao ay hindi ang sinumang half-step na God Lord, at hindi rin ang reincarnated na si Zin Wuang o ang muling nabuhay na Light Race expert, kundi ang pinakamataas na rank 9 ancient god mula sa Heaven's Legacy Race. At talagang walang kakayahan si Zhao Fang na i-neutralize ang isa pa sa mga kakilakilabot na pag-atake ni Yu Heng sa oras na ito. Boom! Ang mga pag-atake ni Zin Wuang at Twilight Valley ay lumakas patungo kay Yu Heng, ngunit si Yu Heng ay biglang napalibutan ng isang hadlang na binubuo ng ginto at pilak na liwanag. Anumang atake na bumangga dito ay agad na gumuho at manghihina. Kling! Basag! Nabasag ang test tube, dumaloy ang ginto at pilak na dugo sa bibig ni Yu Heng. O hindi. Lumamlam ang ekspresyon ni Zin Wuang. Ngayong nainom na ni Yu Heng ang likidong ito, ang kanyang lakas ay aabot sa hindi pa nagagawang antas. Maging siya ay parang gusto nang umatras ngayon. Paano ito nangyari? Pakiramdam ng Ancient God Resplendence at Ancient God Cheng Yun ay naging madilim na ang mundo. Kakalabas lang nila sa dilim bago muling ibinalik. Hindi ito maaaring payagan. Isinaaktibo ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at tumutok kay Yu Heng.
God ay illusory oblivion. Inipon ni Zhao Fang ang lahat ng origin energy na kaya niya sa kanyang kaliwang mata. Buzz. Buzz. Patong-patong ng mapangarapan na ambon na tumagos sa mundo. Sa isang iglap, lahat ng nasa paningin ni Zhao Fang ay natabunan ng panaginip at magagandang kulay. Yan ay. Nanlamig ang tingin ni Zhao Fang. Nakita niya ang kakaiba at parang panaginip na likido sa bibig ni Yu Heng, na umaagos sa kanyang lalamunan. Ikaw. Patayin para sa akin. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga iniisip sa likidong iyon na natatakpan ng panaginip na liwanag. Whoosh! Ilang sandali pa, gumuho ang kakaibang likidong iyon at nawala. Bumalik sa normal ang paningin ni Zhao Fang. Dinilaan ni Yu Heng ang kanyang mga labi at sumigaw sa alarma. Anong nangyari sa gamot na ininom ko? King of Gods, Kabanata 1397. Pakikibaka. Talagang gumana. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Siya ay gumagawa lamang ng isang pagtatangka, hindi inaasahan na ito ay talagang magtatagumpay. Kailangang mapagtanto ng isang tao na si Yu Heng ay mayroon pa ring depensa ng enerhiya ng ancient race sa paligid niya, at ang isang bagay sa kanyang bibig ay maaaring ituring na bahagi ng kanyang katawan. Kahit na wala ang space sealing array, mahihirapan si Zhao Fang na alisin ang likidong iyon sa bibig ni Yu Heng gamit ang spatial shift. Ang kapangyarihan ng ancient race ay maaaring madaling masira ang time energy ng light race, lalo pa ang spatial shift ni Zhao Fang. Ngunit ang God ay illusory oblivion ay nagtagumpay na makapasok sa katawan ni Yu Heng at maalis ang likidong iyon. Ano ang nangyayari? Napatingin ang lahat kay Yu Heng. Inaasahan nila na si Yu Heng ay tumatawa ng malakas habang inilalabas niya ang kanyang napakalaking enerhiya ng ancient race, ngunit sa sandaling ito, siya ay may gulat na galit. Yu Heng, anong problema? Ang Ancient God Ice Jade at Ancient God Jalsi ay naalarma na tumingin kay Yu Heng. Inaasahan nilang sasabog ng malakas si Yu Heng pagkatapos uminom ng gamot, ngunit wala mula kay Yu Heng. Zhao Fang. Biglang lumingon si Yu Heng kay Zhao Fang. Ang kanyang mga mata ay bumubuga ng apoy. Naghahanda ang lahat na tumakas ngayon lang, na tanging si Zhao Fang ang nakatutok sa kanyang kaliwang mata sa kanyang katawan at ginagamit ang misteryosong eye bloodline technique na iyon. Sa simula, hindi niya ito binigyang pansin. Hindi niya akalain na ang eye bloodline technique ni Zhao Fang ay makakalusot sa kanyang mga depensa at mawala ang gamot na kakainom niya nang hindi niya napapansin. Hindi ito maaari. Medyo nabalisa ang ekspresyon ni Yu Heng. Nauna nang na-neutralize ni Zhao Fang ang nakamamatay na pag-atake na ginugol niya sa pag-iipon ng enerhiya, at ngayon, ginawa pa niyang mawala ang kanyang gamot. Bukod dito, iyon ang kanyang huling tubo ng gamot. Flush. Nang maisip niya ito, agad na samuka ng dugo si Yu Heng. Mula nang magsimula siyang magtanim ay hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkawala sa kamay ng isang tagalabas. Ginawa ng batang iyon. Ang Twilight Valley ay hindi maiwasang mapasulyap kay Zhao Fang. Naramdaman niya ang isang malakas na sinaunang enerhiya at isang pulso ng eye intent mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang kanina. Magaling. Bahagyang ngumiti si Xin Wuang. Zhao Fang, dudurugin ko ang bangkay mo. Biglang umungal si Yu Heng, at sinumpa niya si Zhao Fang na may bahid ng kabaliwan sa kanyang mukha. Paulit-ulit na sinira ni Zhao Fang ang kanyang mga plano. Isinantabi ni Yu Heng ang fragment ng ancestral artifact at ngayon ay nakatutok sa pagpatay kay Zhao Fang. Bilisan mo at pigilan mo siya. Agad na sumigaw ang Twilight Valley, at pagkatapos ay kinasuhan niya si Xin Wuang. Si Zhao Fang ay isang malaking contributor sa labanang ito, ang kanyang kakaibang eye bloodline techniques ay patuloy na dinadala sa araw at oras. Hindi siya maaaring payag ang patayin. Ikan-away ng Twilight Valley ang ancestral artifact fragment, na lumilikha ng mahaba at manipis na talom ng malakristal na puting liwanag sa hangin. Ngunit nang ang talom na ito ng malakristal na puting liwanag ay nabuo, nagkaroon ng pahiwatig ng kawalang tatag. Parang tumanda na talaga ako. Bahagyang namutla ang katawan ng dumadaloy na puting liwanag ng Twilight Valley, at may tumulo na dugo sa sulok ng kanyang mga labi. Kamakailan lamang ay nabuhayan siya, at ang kanyang katawan ay nabibigatan na ng mabibigat na pinsala. Ang kanyang mga pakikipaglaban kay Yu Heng ay nakadagdag lamang sa kanyang mga pinsala at nagdulot sa kanya ng labis na pagkapagod.
Swish. Ipinadala ng Twilight Valley si Yu Heng ng talam ng umaagos na liwanag. Dumating ang pag-atake ni Xin Wuang sa parehong sandali. Isang dambuhalang palad na gawa sa 5 energy vortices ang dumagundong sa himpapawid, sinisira ang lahat ng dinadaanan nito. Mawala. Umungol si Yu Heng, nagpakawala ng nakakatuwang pagsabog ng enerhiya ng ancient race. Nagdilim ang langit at umugang ang lupa. Boom! Bang! Crash! Ang time slash ng Twilight Valley at ang 5 elements law shattering palm ni Xin Wuang ay parehong nadurog ng malupit na enerhiyang ito. Si Yu Heng, namumula ang kanyang mga mata, ay kinasuhan si Zhao Fang. Ano ang nangyayari? Parang lalo siyang lumakas. Makikita ang takot sa mga mata ni Ancient God Resplendence. Ang kanyang isip ay hindi malinaw, at hindi niya makontrol ang enerhiya ng Ancient Race. Tinitigan ng Twilight Valley si Yu Heng at nagtapos. Ito ay dapat na isang side effect ng bloodline, kasama ng mga provokasyon ni Zhao Fang. Pagsusuri ni Xin Wuang. Sa bawat oras na gumamit ang isang tao ng enerhiya ng Ancient Race, ang isa ay makakaranas ng napakalaking epekto pagkatapos. 2 beses nang ginamit ni Yu Heng ang enerhiya ng Ancient Race, umiinom ng gamot para kumuha ng mas maraming enerhiya at dagdagan ang oras na mapanatili niya ang bloodline. Ito ang naging dahilan upang maranasan niya ang mga side effect kahit na nananatili pa rin ang bloodline energy. At ang mga pang-aasar ni Zhao Fang ay naging sanhi ng maging ang mental state ni Yu Heng na maapektuhan. Zhao Fang, mamatay ka. Duguan ang mga mata ni Yu Heng, at nagsisimula na ring tumulo ang gintong pilak na dugo mula sa kanyang napakalaking katawan. Ang malupit na enerhiya ng Ancient Race ay patuloy na tumatagas, na nagdulot ng kalituhan sa buong mundo. Swish! Tumakas si Zhao Fang sa buong mundo, mabilis na iniwan si Yu Heng. Ang kanyang bloodline energy ay kumukupas. Ginamit ni Zhao Fang ang God Spiritual ay para obserbahan si Yu Heng. Sa likod ni Yu Heng, ang Twilight Valley at Xin Wuang ay may mahigpit na pagtugis, na patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake. Ito ay para pabagalin si Yu Heng at para gugulin din ang bloodline energy ni Yu Heng. Hindi maganda. Lumalala ang sitwasyon ni Yu Heng. Ang Ancient God JLC ay tumawag. Ang tanging magagawa natin ay subukan at pigilan si Zhao Fang. Sabi ng Ancient God Ice Jade pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kung mapipigilan nila si Zhao Fang, madali siyang mapapatay ni Yu Heng. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang mabawi ang kanyang katinoan at bigyan sila ng kaunting pag-asa. Swoosh! Swoosh! Ang 2 half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay lumapit mula sa ibang direksyon. Nang makarating sila sa harap ni Zhao Fang, sinimulan nilang subukang pigilan siya. Frigid Ice Mountain. Darkwater Jail Dragon. Gumamit silang 2 ng malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban, nagpadala ng isang higanteng dragon at isang napakalaking bundok ng yelo kay Zhao Fang. Mawala. Umuungal si Zhao Fang habang iniipon niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power, sunod-sunod na kamao na binubuo ng Dark Silver Energy. Tinulungan din siya ng Ancient God Cheng Yun at ang maliit na pas ang magnanakaw sa pagpigil sa mga pag-ataking ito. Boom! Bang! Crash! Ang banggaan ng mga pag-ataking ito ay naging sanhi ng pagyanig ng langit. Ang batang ito ay may sapat na lakas ngayon para makipaglaban sa akin. Tinitigan ng Ancient God JLC si Zhao Fang, isang masamang ekspresyon sa kanyang mukha at pagkasuklam sa kanyang puso. Noon, kailangan ni Zhao Fang at Xin Wuang na nagtutulungan na gamitin ang kanilang mga trump card para talunin siya, ngunit ngayon, maaari na ngayong magpakita ng kapangyarihan si Zhao Fang na maihahambing sa isang half-step Godlord na nag-iisa. Patayin. Sa sandaling ito, dumating si Yu Heng mula sa likuran. Gayunpaman, ang kanyang bloodline energy ay mas mahina kaysa dati. Tribulation Lightning Eye Flame. Itinutok ni Zhao Fang ang ulo ni Yu Heng at nagpaputok ng apoy ng Tribulation Lightning mula sa kanyang kaliwang mata. Crack! Ang hindi mabilang na mga kidlat ay agad na sumabog sa ulo ni Yu Heng. Kasabay nito, nilaslas ng Twilight Valley ang ulo ni Yu Heng gamit ang isang talam ng puting kristal. Giant God Finger. Ipinalibot ni Xin Wuang ang kanyang bloodline energy, divine power, at ang kanyang pag-unawa sa law, at itinulak palabas gamit ang kanyang daliri.
Sa ilang sandali, ang katawan ni Yu Heng ay ganap na nilamon ng mga pag-ataking ito. Ngunit mayroon pa rin si Yu Heng ng kanyang Ancient God Devil Body. Pinigilan ng perpektong pisikal na katawan na ito ang 70% ng pinsalang ginawa kay Yu Heng. Nang kumalat ang mga pagsabog, si Yu Heng ay umangkas, ngunit ang kanyang target ay hindi si Zhao Fang. Umalis. Nanawagan si Yu Heng sa Ancient God Ice Jade at Ancient God Jail Sea. Ang sunod-sunod na pag-atake na iyon ang naging dahilan upang mabawi ni Yu Heng ang kanyang katinoan. Ang kanyang enerhiya ng Ancient Race ay unti-unting humihina, at sa isang direktang labanan, wala na siyang pagkakataong manalo. Whoosh! 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 Natural na naiintindihan ng dalawang half-step God Lords of Ancient Soul Hall na hindi maganda ang sitwasyon, kaya umatras sila kasama si Yu Heng. Pagkatapos nila, tumawag si Zhao Fang habang humahabol siya. Bagamat na ibalik na ni Yu Heng ang kanyang katinoan, ang enerhiya ng Ancient Race ay patuloy na mabilis na naglalaho. Kayong dalawa, bantayan mo ang likod ko habang nakikipag-ugnayan ako sa aking master. Sabi ni Yu Heng habang tumatakas. Kapag ang kanyang enerhiya ng Ancient Race ay ganap na naubos, malamang na mamamatay silang lahat dito. Sige. Kitang-kita ang kagalakan sa mga mukha ni Ancient God Ice Jade at Ancient God Jail Sea. Masyadong malayo ang Ancestral Legacy Treasury sa base ng Ancient Soul Hall. Ang mga karaniwang paraan ng komunikasyon ay hindi kailanman gagana. Gayunpaman, tila may paraan si Yu Heng para makipag-ugnayan sa kanyang master. Ang master ni Yu Heng ay ang God Lord Stellar Aspect, miyembro din ng Heaven's Legacy Race at isang taong may maraming kakayahan. Hanggat maaaring makipag-ugnayan si Yu Heng sa taong ito, mayroon pa rin silang pag-asa. Swish! Ikinaway ni Yu Heng ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang itim na figure. Ang figurang ito ay medyo malaki, at ang katawan nito ay ganap na gawa sa metal. Naglabas ito ng lakas ng isang kalahating hakbang na God Lord. Ito ba ay isang automat? Lumiwanag ang mga mata ng Ancient God Jail Sea. Karaniwang walang anumang sigla ang mga automaton at kinokontrol ng iba, ngunit ang itim na figurang ito ay nagtataglay ng matinding sigla. Iyon ay isang Death God Guard ng Heaven's Legacy Race. Nagdilim ang ekspresyon ng Twilight Valley. Walang sino man ang maihahambing sa Heaven's Legacy Race pagdating sa automaton technology, ngunit ang mga automaton ay mayroon ding maraming flaws. Halimbawa, ang mga high-power na automat ay mahal sa pagtatayo at hindi masyadong mabilis, ginagawa silang mas mahina kaysa sa mga eksperto ng parehong antas. Gayunpaman, ang Death God Guards na ginawa ng Heaven's Legacy Race ay isang pagsasanib ng buhay at makinarya, na nagbibigay ng mga pakinabang ng dalawa at ginagawa silang hindi kapani-paniwalang malakas. Ihinto ang mga ito. Utos ni Yu Heng, at pagkatapos ay kumuha siya ng Silver Jade Token. Swoosh swoosh. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw nito, nag-ukit ng mga kakaibang salita sa ibabaw nito. Hindi maganda. Iyan ay isang espesyal na paraan ng komunikasyon na ginagamit ng Heaven's Legacy Race. Siguradong sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Napangiwi si Twilight Valley sa tanawing ito. Isang Yu Heng ang mahirap harapin. Kung mas marami pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ang dumating, hindi siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa isang malayang dimensyon. Nasa harap nila ang dalawang komplikadong hanay ng Heaven's Legacy. God Lord Stellar Aspect. Ang aking Ancient Soul Hall ay mayroon lamang Ancient God Ice Jade at Ancient God Jail Sea na natitira. Sabi ng God Lord Gloomhaven sa pagkabalisa. Sa puntong ito, nawala ang Ancient Soul Hall ng 3 peak rank 8s, 3 rank 9s, at isang half-step na God Lord. Yu Heng, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo makontak ang master mo? Malungkot ang ekspresyon ng God Lord Stellar Aspect. Si Yu Heng ay kanyang disipulo, kaya natural na alam niya ang kanyang mga kakayahan. Sa lohikal na pagsasalita, si Yu Heng ay dapat na walang kapantay sa dimensyong iyon, kaya paano nila natamo ang gayong matinding pagkalugi? Kalokohan, itong Destiny Energy. Ang God Lord Stellar Aspect ay nagdurusa sa mga epekto ng enerhiya ng Destiny, kaya hindi niya matukoy ang kasalukuyang kalagayan ni Yu Heng. Sisimulan ko na ngayong maghanda upang i-activate muli ang Teleportation Array.
Sa pagkakataong ito, personal na pupunta ang matandang ito. Napakaseryoso ng ekspresyon ni God Lord Stellar Aspect habang umaakyat siya sa teleportation array at sinimulang ayusin ito. Natigilan ang lahat ng miyembro ng Ancient Soul Hall na naruroon. Ito. Kung may kailangan ka, magtanong ka lang. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng God Lord Gloomhaven. Alam nilang lahat kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan para ma-activate ang array na ito. At sa pagkakataong ito, nagpadala sila sa isang God Lord, na ginagawang mas nakakatakot ang presyo. King of Gods, Kabanata 1398. Isang tao na lang ang natitira. Hindi maganda. Iyan ay isang espesyal na paraan ng komunikasyon na ginagamit ng Heaven's Legacy Race. Siguradong sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Napangiwi si Twilight Valley sa tanawing ito. Isang yuheng ang mahirap harapin. Kung mas marami pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ang dumating, hindi siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Kailangan nating itigil ito. Determinado ang mga mata ni Xin Wuang. Whoosh! Ang grupo ng tatlo ni Yu Heng at ang Death God Guard ay patuloy na nanatili sa loob ng Space Ceiling Array habang sila ay lumilipad. Alam nila na, sa sandaling umalis sila sa hanay, ang Twilight Valley ng Light Race at si Zhao Feng ay makakagamit ng instant movement. Hinawakan ninyo ang iba habang hinahabol ko si Yu Heng at pinipigilan siya. Nag-message si Twilight Valley sa iba. Sige. Sumang-ayon ang lahat. Ang Twilight Valley ay isang miyembro ng Light Race, kaya siya ang pinakamabilis at pinakamalakas na tao sa kanilang panig. Siya ang may pinakamalaking pagkakataon na magtagumpay laban kay Yu Heng. Whoosh! Ang iba pa sa grupo ay umakbay sa Ancient God Jailsi, Ancient God Ice Jade, at sa Death God Guard. 5 Elements Suppression. Inihalo ni Xin Wuang ang enerhiya ng Lo sa kanyang katawan at agad na nagpakawala ng isang mabigat na domain ng pagsugpo. Agad na nakaramdam ng malakas na bigat ang tatlong kalaban na nagpahirap sa kanila sa paggalaw. Thwish! Sumugod si Zhao Feng patungo sa Ancient God Jailsi. Flame Soul Devil Eye. Isang nakakapasong illusion daw na enerhiya ang bumaba sa kaluluwa ng Ancient God Jailsi. Agad na naramdaman ng Ancient God Jailsi na ang kanyang kaluluwa ay nag-aalab. Kasabay nito, ang kanyang pag-iisip ay naging lubhang hindi mapakali, hindi mabilang na mga negatibong emosyon ang lumalabas. Chaos Origin God Suppressing Seal. Mabilis na tinipon ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa isang napakalaking Dark Seal na idiniin ang Ancient God Jailsi. Ang bastos na ito. Nagulat at nagalit ang Ancient God Jailsi. Sa kanyang unang sagupaan kay Zhao Feng, kinailangan ni Zhao Feng na sumama kay Xin Wuang upang labanan siya. Ngunit ngayon, kayang labanan siya ni Zhao Feng ng mag-isa. Bagamat ayaw niya, napilitan siyang aminin na si Zhao Feng ay napakalakas at nagtataglay ng lakas ng isang half-step na God Lord. Ang napakalaking selyo ay malapit nang tumapak sa kanya. Imprisoning Hellsea. Sa kritikal na sandali, ang katawan ng Ancient God Jailsi ay namaga at naging isang dagat ng itim na alon. Sa ganitong estado, pareho niyang pinaliit ang epekto ng illusion arts habang pinalalakas din ang kanyang depensa. Itong paglipat na naman. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Sa kanyang unang pakikipagtagpo sa Ancient Soul Race, ang kanyang kalaban ay gumamit ng katulad na pamamaraan. Ang Bloodline Secret Art na ito ng Ancient Soul Race ay maaaring gawing isang diskarte sa pag-atake ang kaluluwa. Ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, dahil maaari itong direktang umatake sa kaluluwa ng isang kaaway, ngunit ang pagkabigo ay magdudulot ng matinding pinsala para sa gumagamit. Supilan. Kinokontrol ni Zhao Feng ang napakalaking selyo at hinampes ito sa mga itim na alon. Ang selyo ay napapaligiran ng kakaibang force field na lumamon sa nakapaligid na enerhiya, kabilang ang mga itim na alon kung saan ang Ancient God Jailsi ay naging transformed. Lalong lumakas ang Chaos Origin God Suppressing Seal na may ganitong kakayahan sa paglamon habang lumilipas ang panahon, at nagawa nitong mahigpit na pigilan ang Ancient God Jailsi. God Eye Disintegration. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpakawala ng isang panaginip na ambon na agad na nagsimulang suriin ang mga itim na alon ng Ancient God Jailsi. Biglang nagsimulang maglaho ang mga itim na alon na hindi maipaliwanag, simula sa gilid. Ano ang nangyayari? Yung galaw na naman.
Ang Ancient God Jalsi ay natigilan sa una, at pagkatapos ay sumigaw siya sa galit. Naranasan na niya noon ang God Eye disintegration ni Zhao Feng, ngunit habang lumalakas si Zhao Feng at lalong lumakas ang kanyang God Spiritual Eye, tumaas din ang kapangyarihan ng pagkilos na ito. Boom! Kasabay nito, ang Chaos Origin God Suppressing Seal ay bumagsak. Hindi. Ang kombinasyon ng mga pag-atake ay agad na nagkaroon ng epekto, at ang Ancient God Jalsi ay nagsimulang sumigaw. Nais lumaban ng Ancient God Jalsi, ngunit napagtanto niya na ang kanyang lakas ay nalalanta. Paano ito nangyari? Paano naging ganito kalakas ang kanyang eye bloodline? Tinitigan ng Ancient God Jalsi ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ng husto ang dugo sa kanyang katawan. Whoosh! Ang napakalaking dagat ng itim na alon ay unti-unting lumiit hanggang sa isang maliit na batis na lang ang natira. Mamatay. Sa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng, muling pinindot ang selyo. Boom! Ang Chaos Origin Divine Power ay nilamon habang ang God Eye Disintegration ay pinigilan. Nawala ang huling agos ng itim na tubig. Hahaha, isang kalahating hakbang na Ancient God. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon na nagawa niyang pumatay ng isang kalahating hakbang na God Lord sa kanyang sarili. Minsan ay hinarap ang Ancient God Jalsi, lumingon si Zhao Feng sa kabilang panig. Boom! Bang! Bumagsak. Nagtutulungan si Ancient God Resplendence at Ancient God Chengyun para salakayin ang Ancient God Ice Jade. Sa tingin niyong dalawa kaya niyo akong harapin. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Ice Jade habang hinahampas niya ang kanyang kamay sa Deep Chill Pearl. Deep Ice Annihilation. Ang Deep Chill Pearl ay nagpaputok ng napakalamig na nyebe na nagyelo sa lahat ng dinadaanan nito, kabilang ang enerhiya ng oras sa hangin. Whoosh! Ang Soul Beast ng Ancient God Ice Jade ay sumama sa pag-alon ng nyebe na ito. Ang itim na pating ay agad na naging kulay abu-puti. Nakabalot sa napakalamig na nyebe na iyon, sinisingil nito ang Ancient God Chengyun. Gago! Ang babaeng ito ay may pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ang Ancient God Chengyun ay nag-igting ng kanyang mga ngipin at nagtipon ng time energy sa isang puting kalasag. Bing! Crack! Hinampas ng gray-white shark ang puting kalasag at agad itong pinulbos. Ang enerhiya ng oras na bumubuo sa kalasag na ito ay mabilis na nagsimulang pabagalin ang singil ng puting peteng, ngunit ang kahanga-hangang malamig na enerhiya na iyon ay tumagos sa puting kalasag at nagsimulang makaapekto sa Ancient God Chengyun at Ancient God Resplendence, na naging dahilan upang manginig ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Hindi na magtatagal silang dalawa. Nagdilim ang tingin ni Zhao Feng nang simulan niyang i-activate ang kaliwang mata. Ang Ancient God Ice Jade ay palaging ang pinakamalakas sa tatlong half-step God Lords ng Ancient Soul Hall, at sa kanyang pinakamataas na kalidad na Divine Artifact, mas nagawa niyang duminahin ang Ancient God Chengyun at Ancient God Resplendence, na iniwan silang walang magawa laban sa kanya. Kayong dalawa ay hindi bagay sa akin. Tumawa ang Ancient God Ice Jade habang nagpapakawala siya ng mas maraming kapangyarihan mula sa Deep Chill Pearl. Roar! Ang gray-white shark ay umungol, naglalabas ng nagyayelong enerhiya sa buong mundo. Kling! Basag! Ang puting kalasag na ginagawa ng Ancient God Chengyun upang mapanatili ay mabilis na nagyelo at pagkatapos ay nabasag. Kayong dalawa, mamatay kayong dalawa. Ngumisi si Ancient God Ice Jade. Sa sandaling ito, hihihi, ang mamamatay ay ikaw. Isang mahinang tawa ang nagmula sa kanyang likuran. God Eye Duplication. Deep Ice Annihilation. Isang napakalaking silver eye ang lumitaw sa likod ng Ancient God Ice Jade, na naglalabas ng malakas na sinaunang bloodline energy na nagpang-inag sa kaluluwa ni Ancient God Ice Jade. Buzz. Ang mapanaginipan na ambon ay umambon, at pagkatapos ay isang kulay abo na puting peteng ang biglang lumabas mula sa ambon, na nabalot ng isang napakalaking bagyo ng yelo. Tulad ng nangyari, habang tinatanggihan ng Ancient God Chengyun ang pag-atake ng Ancient God Ice Jade, sinimulan ni Zhao Feng ang paggamit ng God Eye Duplication dito. Dahil wala siyang masyadong origin energy, kailangan pa ni Zhao Feng ng ilang oras, ngunit nagtagumpay siya. Zhao Feng. Hindi. Agad na napasigaw sa takot ang Ancient God Ice Jade. Ngunit huli na ang lahat.
Binuksan ng Grey-White Shark ang mabagsik nitong sikmura at nilamon ng buo ang Ancient God Ice Jade. Swish! Agad na lumapit si Zhao Fang, gamit ang kanyang space-time robe para labanan ang hindi kapanipaniwalang lamig, at kinuha ang Deep Chill Pearl. Ang Ancient God Cheng Yun at Ancient God Resplendence ay walang pagtutol kay Zhao Fang na kunin ang mga samsam ng tagumpay. Habang pinapatay ni Zhao Fang ang Ancient God Ice Jade, sa kabilang dulo, ginagamit ni Xin Wuang ang kanyang pinakamataas na lakas upang pilitin ang Death God Guard sa isang posisyon ng passive defense. Tribulation Lightning Eye Flame. Agad nagpaputok si Zhao Fang ng Tribulation Lightning Eye Flame. Magagamit na ni Zhao Fang ang Eye Bloodline technique na ito ayon sa gusto niya, at ito ay gumagalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Hiss! Agad na tumili ang Death God Guard. Natagpuan na nitong mahirap harapin si Xin Wuang, at ang namagitan ni Zhao Fang ay nagtatambak ng sakuna sa sakuna. Mamatay. Pinakondense ni Xin Wuang ang kanyang bloodline energy at divine power at itinulak palabas gamit ang kanyang daliri, sinisira ang Death God Guard sa parehong katawan at kaluluwa. Brother Zhao, ang iyong eye bloodline ay tila lumakas pa. Bahagyang ngumiti si Xin Wuang, at pagkatapos ay sumulyap siya sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang iyong eye bloodline ay tila hindi kasing simple ng hitsura nito. Mataimtim na sinabi ng Ancient God Cheng Yun. Kanina, ang nangingibabaw na enerhiya ng Ancient Race Bloodline ay nilunod ang lahat ng iba pang bloodline energy, at ang Light Race at Giant God Race ay naruroon din, kaya walang nakapansin na ang eye bloodline ni Zhao Fang ay lumakas. Ngayon, gayunpaman, ang enerhiya ng bloodline ni Yu Heng ay naglaho, at ang enerhiya ng linya ng dugo ng Light Race ay nagsimula na ring maglaho pagkatapos maubos sa mahabang panahon ng pakikipaglaban. Ngayon lang mararamdaman ang malakas na bloodline energy ni Zhao Fang. Malapit ito sa bloodline energies ng nangungunang 10 sinaunang lahi. Matapos maramdaman ang enerhiyang ito, nagulat ang Ancient God Cheng Yun. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang nagmula sa malayo. Hindi. Kasunod nito ay ang galit na galit at ayaw ni Yu Heng na dagandong. Hahaha, Heaven's Legacy Race, tapos ka na. Tumawa si Twilight Valley. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin, at nakita nila na ang pagtatangka ni Yu Heng na magpadala ng mensahe ay napigilan ng Twilight Valley. Gayunpaman, tila napakahina na ngayon ng Twilight Valley. Ang kanyang katawan na binubuo ng umaagos na mga daloy ng liwanag ay lumabo. Ito ay maliwanag na siya ay nagbayad ng hindi maliit na presyo upang sirain ang paraan ng komunikasyon ni Yu Heng. Pero sulit ang lahat. Hindi lamang niya napigilan si Yu Heng, ngunit ang iba ay nanalo rin ng malaking tagumpay sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Ancient God JLC, Ancient God Ice Jade, at ang Death God Guard ay napatay na lahat. Lahat namatay. Gulat na inis ka ni Yu Heng ang lugar. Siya na lang ang natitira, at isang piraso na lang ng kanyang bloodline ng Ancient Race ang natitira. Ang Heaven's Legacy Race. Ang titig ni Twilight Valley ay naging napakasama ng kanyang palad habang naglalabas ng isang talon ng enerhiya ng oras. Swish! Isang bilog na metal na kalasag ang lumitaw sa kamay ni Yu Heng. Ang gintong kalasag ay agad na naglabas ng isang malakas na hadlang ng gininto ang liwanag, na lumikha ng isang proteksyon na simboryo sa paligid ni Yu Heng. Kling! Klang! Ang talon ng enerhiya ng time ay tumama sa gininto ang simboryo, at pagkatapos maputol ang isang bitek na may matinding kahirapan, sa wakas ay nakapasok na rin ito. Ngunit ang natitirang kapangyarihan nito ay napakahina kaya nagawang pawiin ni Yu Heng. Kataas-taasang kalidad na divine artifact. Nagulat si Zhao Fang. Tunay na maraming mahahalagang bagay si Yu Heng sa kanyang pagkatao. Ngunit ano ang punto sa pagkuha ng isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact ngayon? Siya ay nag-iisa ngayon, at ang kanyang enerhiya sa bloodline ng Ancient Race ay halos nawala na. Whoosh! Nagsimulang lumapit ang grupo kay Yu Heng. Heaven's Legacy Race, natalo ka na sa pagkakataong ito. Ang Ancient God Cheng Yun ay hindi napigil ang tumawa. Pinalibutan ng lahat si Yu Heng, ang kanilang mga mata ay malamig, malupit, at puno ng layuning pumatay. Gago! Hindi ka pakakawalan ng Heaven's Legacy Race. Si Yu Heng ay mabangis na iniwas ang kanyang mga mata sa grupong ito. Hindi niya akalain na,
Bilang isang miyembro ng Heaven's Legacy race na may kapangyarihan ng Ancient Race, talagang matatalo siya sa grupong ito.